Pagkaraan ng isang buwan ay natapos ang assignment ni Kit kay Arabella Hartford. Nahuli ang mastermind na assassination attempt sa pamilya ng dalaga nang mahuli nila ang killer na nagtangkang pumatay rito. At malaki ang naging tulong nito para sa mga nangyaring iyon. Nagamit nito ang lahat ng fighting techniques na itinuro niya rito sa pakikipaglaban. Hindi man siya sinabi rito, very proud siya sa achievement nito. Bilang pasasalamat ng ama nito, binigyan ng team nila ng karagdagang bayad. Mayroon ding special gift ang dalaga sa kanya dahil sa mga natutuhan nito sa kanya. Isang all expenses paid na Caribbean cruise. Hindi pa siya sigurado kung tatanggapin niya ang regalong iyon ng dalaga. Posible kasi magkaroon uli sila ng emergency client sa agency. Pansamantala ay bumalik sa pagiging normal ang kanyang buhay sa munting apartment niya sa Chicago. At kasama sa normal routine niya kapag wala silang kliyente ang pag-grocery. Usually ay instant food o yung iniinitin na lamang sa microwave na pagkain ng binibili niya. Palakad na siya sa bus station nang may kotseng biglang humarang sa daraanan niya. Isa yung convertible na natitiklop ang bubong. Agad niyang nakilala ang driver na naka-sunglasses. Long time no see, Kit. Bati nito. Hop in. Ihahatid na kita sa apartment mo. Sumakay siya sa kotse. Kailangan ko pa bang ibigay sa iyo ang direksyon o alam mo na? I already know. Mukhang pinasusubaybayan mo ko. Aniya, natawa ito. Of course not. Wika nito. Pero nang panoorin mo yung exhibition game ng team namin dito sa Chicago last Sunday, na-curious na akong kamustahin ka. Almost a year nakakaraan mula nang umalis ka ng Pilipinas. Paano mo ako napansin sa stadium? Ang daming tao at abala ka sa paglalaro. Hindi naman ako nakapansin sa'yo. Sina Ryder at Elsie. Sila rin ang sumunod sa'yo at nag-imbestiga sa buhay mo ngayon. Very curious naman kasi talaga ang dalawang yon. Bakit? Kasama mo sila? Remember na may TV show ako sa sports? Si Elsie ng producer nun. Kaya san man ako maglaro ay kasama siya. Si Ryder naman, kinalidkad na namin para magkaroon ng assistant si Elsie. Kasal na ba silang dalawa? Not yet. Lagi kasi may nangyayari kapag napopostpone ang kasal nila. Tulad ng assassination attempt mo. Pinaka-latest itong pagiging producer ni Elsie. And since nalalapit na ang Asian Games, no time siya para asikasuhin ang kasal nila rin Ryder. Sinulyapan siya nito. So, anong trabaho mo ngayon? Would you believe na nasa isang security agency ako? Maganda ang background na ipinapagawa sa akin ni Gabriel. Pati na rin yung mga pangalan ng mga taong backers ko ay very credible. Kasal na ba sila ni Satin? Hindi pa rin. They can't married. Dapat kasi mauna muna sina Elsie. At ikaw? Bakit di mo pa ako diretsuhin, Kit? You want to ask about Aki, hindi ba? Iniba niya ang usapan. Alam mo ba yung latest client ko ay si Arabella Hartford? Who? Blanco ekspresyon sa mukha nito. Huwag mong sabihin hindi mo siya kilala. She seems to know you. Kumunot ang noon nito. Maraming babaeng kilala ako ngunit hindi ko naman kilala. Kung may picture ka niya, baka maaalala ko siya. May group picture nga sila ni Arabella at ng team niya sa kanyang wallet. Ang dalaga naglagay niyon sa wallet niya. Souvenir daw sa adventure nila. Inilabas niya iyon. Ipinakita sa lalaki. Dumilim ang mukha nito. Arabella Hartford pala ang pangalan niya. Mariing sabi nito. Natatandaan mo na siya? Tumango ito. Ibang pangalan ang ginamit niya na magpanggap siya bilang isa sa mga katulong namin sa Asyanda some years ago. Tumalim ang mga mata nito. She tried to kill the 5 girls para mapaghigantihan lamang niya ako. Nashock siya. Are you serious? Ang Arabella na nakilala ko ay... Mortal kami magkaaway ng babaeng yon, Kit. Muntik na siya magtagumpay noon kung hindi ko lamang siya natalo sa laban. Her fighting skills were no match for me. Natigilan siya. Mas magaling na siyang lumaban ngayon, Michael. What? Napapreno ito ng kotse. Huwag mong sabihin tinuruan mo siya. To protect herself. Pagtatama niya.
I thought ng mga oras na iyon ay mas matutulungan ko siya kung kaya niyang protektahan ang kanyang sarili since may nagtatangkang pumatay sa kanya at sa pamilya nila. Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon ay maililigtas ko siya sa mga killers. Napangiwi ito. Hindi mo dapat ginawa yun. Damn it. The last time na natalo ko siya, sumumpa siyang babalik siya para paghigantihan ako. And you've made her a better fighter. Ibig sabihin nun ay nanganganib na naman yung 5 babae. Baka nagkakamali ka lamang. Ang Arabella na nakilala ko ay... Arabella is a normal person. It's a moral person. Wala siyang moral responsibility sa kanino man. Para sa kanya, there is no right and wrong thing. Kaya niyang gawin ang kahit na ano. At naging goal na niya sa kanyang buhay na paghigantihan ako at gawing miserable ang buhay ko. Binuhay nitong muli ang mga makina ng kotse. Seryoso na mukha nito. Bakit nagkakaganon? Dati mo ba siyang girlfriend? Umiling ito. No, Arabella never loved me and I will never love me. I guess nakatakda talagang kaming magkaaway kahit ano pang mangyari. Ano talaga nangyari sa inyong dalawa? Hindi alam ni Satin ang tungkol sa awayan namin ng babaeng yon. Sa pagitan lang namin 2 yun ni Arabella. For now, ang mahalaga ay maprotektahan yung 5 babae. You have to go back to the Philippines, Kit. Protect the girls. At anong gagawin mo? Makikipagharap ako kay Arabella. Hindi ko nahihintayin pang mauna siyang sumugod muli. Dapat ko na ring tapusin ang away naming to. Kung hindi na ako makakabalik pa, you will have to take over my responsibility sa pamilya Reguarga. Hindi ka na masyadong mahihirapan doon dahil makakatulong mo si Ryder at Gabriel. Kayong 3 magiging guardians ng mga babae. Tumango siya. Kasalanan niya to. Kailangan niyang panugutan at ayusin. Ngumiti ito ng bahagya. You know, I still think na ikaw ang lalaking bagay kay Aki. Umiling siya. Nagkakamali ka, Michael. Kahit kailan ay hindi ako maaaring ipagmalaki ng sino mang babae. Nakalimutan mo na ba ang dati kong isang mamamatay tao? Ang mga katulad kong nabuhay sa... I don't believe that. Yung mga madrama at tragic endings ay karaniwan lamang sa mga nangyayari sa pelikula. But in real life, there are no rules. Bawat tao ay may kakayahang baguhin ang kanyang kapalaran. Kung ikaw ay isang karakter sa pelikula, tiyak na sa pagtatapos ng pelikula ay mamamatay ka bilang bayad sa mga nagawa mo noon. But this life is real. In real life, there are lots of second chances. At di mahalaga kung ano man na naging buhay mo noon. That was never your choice. You were trapped in an organization kung saan hindi ka nabigyan ng pagkakataong mag-isip para sa sarili mo. Ngayon ay wala ng organisasyong magdidikta sa iyo. Ikaw na lamang ang masusunod. Make your own story, Kit. Huwag mong gayahin ng mga madrama sa pelikula. Nag-inat si Akira. Naglagay rin siya ng eye drop sa kanyang mga mata. Nakakangalay pala kapag ilang oras nang nakaupo at nagtatype sa computer. Nagkaroon din siya ng eye strain, pero hindi na niya maaaring tigilan pa ang pagsusulat ng kanyang first ever cookbook. Naayos na kasi ni Elsie ang tungkol sa pagpapublish nito. Ibalang klase rin naman ng babaeng yon. Dati ay nagmamanage lamang ito kay Michael. Ngayon pati siya ay nakasama na. Hindi talaga siya tinigilan nito hanggat hindi siya pumapayag na magsulat ng cookbook. Tumayo siya. Tama na muna mga naisulat niya ngayon. Almost 5 na ng hapon. Dapat ay simulan na niya ang paghahanda ng hapunan ng lahat. Bumaba siya ng hagdan nang mapansin niyang may kausap na lalaki sa sala si Satin. Namalikmata siya. Sikit ang lalaki nakikita niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hanggang kailan ba siya magkakaganito? Lagi na lamang ba niyang maipagkakamali ang ibang lalaki kay Kit? Matagal nang wala si Kit. Hindi na ito babalik pa. Iyon ang gusto niyang mangyari, kaya dapat ay matigil na lagi niyang pagpapakita sa lalaki sa mga lugar na hindi naman niya ito dapat makita. Nagdilat siya ng mga mata. Nanatiling kamukha ni Kit ang lalaki. Narinig din niya ang boses nito. Tumigil ang kanyang paghinga. Hindi ito produkto ng kanyang imahinasyon. Napansin siya ni Satin.
Hey Aki, nagbalik na ang ating mayordomo. Nakangiting sabi nito. Lumingon sa kanya si Kit. Tumango ito bilang pagbati. Lumapit siya sa mga ito. Kagagawan mo naman na ito ni Michael? Nauutal na sabi nito. I mean, si Michael na naman ba ang may pakana nito? May kailangang asikasuhin si Michael. Matagal siyang mawawala kaya sinabihan niya akong tumulong sa inyo pansamantala. Paliwanag ng lalaki. Kahit wala siya rito, kayang-kaya naming asikasuhin ang asyenda. Mabuti pa'y umalis ka na at bumalik sa ka man ng galing. Mariin niyang sabi bago padabok siyang nagtungo sa kusina. Ngunit hindi agad siya pumasok sa kusina. Pinakinggan niya ang pag-uusap ng dalawa. I told you so, hindi niya magugustuhan ang pagbabalik mo rito. Inaasahan ko na yon, pero dahil sa akin kaya kinakailangan umalis ni Michael. He won't let me help him sa kaharapin niyang problema. Ang hiningi lamang niya sa akin ay ang manatili rito, tulungan kayo at protektahan. Natitiyak kung kaya ikaw ang pinapunta niya rito ay dahil hindi pa rin nagbabago ang desisyon niyang paglapitin kayo ni Aki. Sinabi rin niya sa akin yan, pero hindi mangyayari yon. Matibay ang paniniwala ni Michael na in love ka kay Aki. Totoo ba yun? Pilit niyang pinakinggan ang isasagot ng lalaki. Ngunit hindi niya narinig ang isinagot nito. Type nga ba siya nito o hindi? Sasagutin mo ba ang tanong ko o mananahimik ka na lamang? Boses ni Satin. Kailangan ko bang sagutin yan? Yes, kung gusto mong manatili rito sa bahay. I need to know everything, maging ang intensyon mo kay Aki. Wala akong anumang intensyon sa kanya. Hindi rin ako interesado magkaroon ng anumang romantic relationship sa kanya. Tumaas sa mga kilay niya. Bakit hindi interesado sa kanya ang lalaki? Are you saying na gusto mo lamang makipagkaibigan sa kanya? Bakit ba inaakala yata ng lahat ng tao ritong higit pa sa pakikipagkaibigan ang interes ko sa kanya? Siguro dahil nang una kang pumunta rito ay balak mo siyang patayin and then you change your mind. At isinakripisyo mo pa ang buhay mo para lamang mabuhay siya. Hindi mo kami masisising mag-isip ng kagaya niyan, kaya biglang nagbagong intensyon mo ay dahil na rin na in love ka sa kanya. Matagal na katahimikan ang sumunod. Sa kanyang pinagkakabulihan, parang gusto na niyang sumugot at pilitin ang lalaki sumagot at sabihin talaga na sa isip nito. Totoong malaki ang nagawa ni Aki para magbago ako ng isip, ng buhay. Hindi man niya sinasadya, ipinakita niya sa aking baliwala ang mabuhay ka sa mundong ito kung wala kang purpose. I admire her strength, her determination to save her family kahit ikapahamak pa niya. She fought for something that was worth fighting for. Ako? Isang instrumento lamang ako ng mga panahong iyon, walang sariling isip o desisyon. But she showed me na bawat tao ay may kakayahang magdesisyon para sa lahat. Para sa kanyang sarili, at ang kamatayang magliligtas sa mga mahal mo sa buhay ay higit na katangi-tangi kaysa sa patuloy na pagkabuhay na nagpapahamak lamang sa mga tao. In a way, I also owe her my life, my new life. Wala na siyang narinig sa salita mula kay Satin. Siguro kung siya ang kausap ni Kit, hindi rin niya alam kung anong kanyang sasabihin. Hindi niya sukat akalaing gano'n na naging epekto niya sa paniniwala at buhay ng lalaki. Pero bakit hindi ito na in love sa kanya? At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!